Hi Mama Tomo, dahil wedding cake nga itong video natin ngayon ay tara pag-usapan natin ang buhay may asawa. At dahil nga Japanese ang asawa ko, sa mga nagtatanong kung mahirap ba ang mag-asawa ng Japanese, ang sagot ay oo. Mas doble o triple pa ang hirap kung ikaw ay mag-aasawa ng kalahi mo. Hindi biro yung mga adjustment na kailangan mong gawin. Ang pinakamahirap nga dyan ay dahil yung salita nga ay iba. Kahit nasabihin mo pang magaling ka na mag-Japanese, may mga times pa rin na ako mismo sa sarili ko ay hindi ko maipaliwanag yung mga gusto kong sabihin. Yun ang madalas maging ugat ng hindi pagkakaintindihan. Minsan yung biro ko hindi biro sa kanya, iba yung dating sa kanya. At ganun din naman siya, marami siyang gustong sabihin sa akin na hindi ko rin talaga maintindihan. At dahil iba yung bansang kinilakihan nyo, iba yung kultura nila, iba rin yung mga pananaw nila sa buhay at mga paniniwala nila. Pero dahil ako yung nakatira dito sa bansa nila, ako yung dapat mag-adjust. Tapos yung pagkain nila, syempre iba. Kailangan mo pag-aralan lutuin yung mga pagkain na gusto nila. Hindi naman pwedeng Filipino food yung isa-serve ko sa kanya. Isa pa yung mahirap ay yung klima ng kanilang bansa. Syempre lumaki ako sa bansang mainit, kaya hirap na hirap ako kapag winter season dito. Hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin ako. Pero wala namang hindi kakayanin kung talagang desidido ka na dun sa taong pinakasalan mo, di ba? At sa mga curious pala kung paano ko nakilala yung Japanese kong asawa, kwento ko sa inyo. 19 years old nga lang pala ako nung nakapunta ako dito sa Japan bilang talento. Nakilala ko siya nung ako ay fourth timer at 22 years old na. Grabe pala kalahati ng buhay ko na siyang kasama kasi 44 years old na ako ngayon. That time ay 27 years old naman siya. Nakilala ko nga siya sa Umise sa workplace ko. Customer sila nung kasama niya yung mga kaibigan niya. Hindi maganda yung love story namin kasi nag-umpisa sa mali, against all odds ang peg namin. Nung time kasi na yun ay pareho kaming may mga partner sa buhay. Baka nga mabash ako sa kwento na ito, pero itutuloy ko pa rin kasi yun naman talaga yung totoong nangyari. At ayoko rin magmalinis. Hiwalay na siya sa Japanese niyang asawa, may dalawa silang anak, pero nung time na yun ay may girlfriend siyang Pilipina. Ako rin naman ay merong kinakasama yung tatay ng anak ko na Pilipino. Pero hindi pa kami kasal at nung time na yun ay medyo nagkakalubuan kami. Unang kita ko pa nga lang dito sa Japanese kong asawa ay meron na talaga akong something na naramdaman sa kanya. Wow! Pero totoo nga, tapos lalo na nung nag-usap na kami, feeling ko talaga meron kaming connection. Ganun din daw siya. To make the story short, ayun, hiniwalayan namin yung mga partner namin para kami yung maging magkasama. Maling-mali, diba? Kasi may choice naman kami na wag ituloy yung nararamdaman namin pero mas pinili namin yung isa't isa. At meron talaga kaming nasaktan ng mga tao. Lalong-lalo na sa akin, dahil may anak ako, siya yung nagsuffer sa decision na ginawa ko. At yun lang naman talaga yung pinagsisisihan ko, na hindi ko naibigay sa kanya yung buong pamilya. Pero siguro ito talaga yung tinadhana sa akin ng kapalaran. Kasi tingnan nyo naman hanggang ngayon kami pa rin ang asawa ko. Napakarami na namin problema ang pinagdaanan. 22 years na kami at may 3 na kaming anak. At nag-justify naman siguro yung mali kong decision dahil pinanindigan ko naman ito. Hindi ko masasabing perfecto ang marriage namin dahil may mga time na sinusuka talaga namin ng isa't isa. Pero siguro kaya kami umabot sa ganito ay hindi namin sinukuan ng isa't isa. Kahit na anong mangyari ay pinipili at pinipili pa rin namin ang bawat isa. Naniniwala ako na ang masayang pagsasama ay nag-uumpisa kapag pinakasalan mo ang taong mahal mo at tumitibay kapag minahal mo ang taong pinakasalan mo.